So mga tol, matapos nga po nating maibalita kanina ang pagkapanalo ng knockout artist na si Vergil Ortiz dito kay Fredrick Lawson, kung saan tinapos nito sa round 1 pa lang ang kalaban. Subalit premature stoppage po ang ginawa ng referee na si Tony Weeks. Hindi pa kasi nagiinit ang laban sa round 1. Hininto na agad ng referee. Bagamat na corner si Fredrick Lawson, nasasalag naman niya ang mga suntok ni Vergil Ortiz. Bigla nga pong umeksena agad itong referee para itigil na ang laban. Kaya marami na naman ang nadismaya dito kay Tony Weeks. Ganyan na ganyan kasi ang ginawa ni Tony Weeks noong nakaraang laban ni Rolly Romero versus Ismael Barroso. Kaya nasungkit ni Romero ang WBA Super Lightweight title. Round 9 nang pinupog ni Romero si Ismael Barroso, pero hindi naman tumatama ang suntok ni Romero. Biglang umeksena itong si Tony Weeks. Hininto na agad ang laban. Kaya marami ang nagsasabi ngayon na deserve daw ni Barroso na magkaroon ng rematch kay Romero. Sumuka maaaring matuloy nga po ang rematch ni Barroso at Romero dahil co-main event kanina si Barroso sa laban ng Vergil Ortiz versus Fredrick Lawson, at pinatunayan ni Barroso mga tol na karapat dapat siyang makalaban muli ni Romero sapagkat round 1 pa lang pinataob niya na ang kalaban niyang si Ohara Davies. At take note mga tol, dihado po sa laban na yan si Barroso. At favorite itong si Ohara Davies na prospect ng Golden Boy Promotion. 2 beses nga pong pinabagsak ni Barroso itong si Davies. Bagamat nakatayo pa sa unang tumba, wala nang inaksayang oras pa si Barroso. Pinakawalan niya na ang mapaminsalang suntok. Dahilan para bumagsak muli ito. Nakatayo pa naman, ngunit wala na po sa sarili itong si Davies. Kaya nagpasya na ang referee na iwagayway ang mga kamay upang hirangin ng panalo si Barroso. At nasungkit nga po ni Barroso dyan ang interim WBA Super Lightweight. So ibig sabihin, may ticket na si Barroso upang makalaban muli si Romero. Nanood naman si Romero sa laban na yan mga tol at natuwa sa pinakita ni Barroso. Ang tanong ngayon, pagbibigyan kaya ni Romero itong si Barroso? May kumakalat po kasi ngayong araw lang na ito na balita na umatras na daw si Ryan Garcia kay Devin Haney at si Romero na daw ang kakalabanan ni Ryan Garcia. Kaya hindi natin alam mga tol kung matutuloy pa ang laban ni Barroso at Romero. Bigla po kasing iniwan sa area ni Ryan Garcia itong si Haney at balak munang makakuha ng titulo kay Romero. Pagkatapos, sa kanya babalikan itong si Devin Haney. Nagalit naman si Devin Haney at sinabi kay Garcia, wag na daw banggitin ang pangalan niya. Bakla daw si Garcia. Paliwanag naman ni Garcia, lalabanan pa naman daw niya si Haney at sa tingin niya, siya daw ang magbibigay ng malaking pay-per-view sa laban nila ni Haney. Kaya hindi daw niya kailangan maghabol. Pero may mga fans naman na nagsasabi mga tol, mukhang nabulungan daw ni Mayweather itong si Ryan Garcia. Madalas kasi magkasama ngayon ang dalawa. Baka daw sinabi ni Mayweather na wag munang harapin itong si Devin Haney. Sa kabilang banda naman mga tol, dahil pinarangalan na si Naoya Inoue bilang Fighter of the Year sa taong 2023 matapos niyang talunin ang 2 kampiyon sa Super Bantamweight Division na si Stephen Fulton at Marlon Tapales at maging 2 weight classes undisputed. Masaya nga po si Inoue sa award na natanggap niya. Paliwanag ni Inoue mga tol, magpupursige pa daw siya at ipapakita na mas malakas pa daw siya ngayong 2024. So ibig sabihin mga tol, lahat ng nakalinya kay Inoue ngayong 2024 mukhang ina-knockout niya ulit lahat. Alam naman natin mga tol, ang mga binanggit niyang kakalabanin ngayong 2024 ay sina Luis Neri ng Mexico, Murodjon Akhmadaliev ng Uzbekistan at ang kababayan natin na si General Casimero. So ibig sabihin, kung wala pang boksingero ang nakakapagpabagsak dito kay Casimero, gusto ni Inoue na siya ang kauna-unahang magpapanockout dito kay Casimero.